Talia's POV. Sino ka, Talia, para tanungin ng ganyan ng daddy ko? Totoong sinabi ni daddy. Sinisira mo ang pagkatao ko. Sagot ni Rebecca para kay Mr. Benavista na parang hindi alam ang itutugon sa akin. Saka naman hinawakan ni Rebecca ang kamay ng kanyang ama at malambing na sinabing, Dad, kahit ano pa ang nangyari, alam kong mahal na mahal niyo ko. Hindi niyo ako pinabayaan at patuloy niyo akong hinanap. At tungkol naman dito sa nangyari, palampasin na lang natin ito. Kasalanan ko naman talaga itong lahat. Sa totoo lang, dapat hindi ko na nilantad kay Vladimir kung sino ako noon sa kanya. Takuan ng gulo sa kasal nilang dalawa. Mahal na mahal ko naman talaga si Vladimir at mahal din ako ni Vladimir, Dad. Ang gulo, ano ba talagang nais na iparating ni Rebecca? Ang lalong sirain ako. Pero sa mga sinabi ni Ate Rebecca, lalong nalungkot para sa kanya si Mr. Benavista. Habang sa akin naman, lalo niyang ginatungan ng galit nito. Paano naman iha naging kasalanan mo? Ang babaeng niya na may kasalanan. Kung hindi niya inagaw si Vladimir, dapat nga isa na kayong masayang pamilya. Hindi yung ikaw pang nagiging masamang ina ni Thomas. Ikaw babae ka. Nang dahil sa'yo sinabi ng apo kong kagigising pa lang ng nanay niya ang nanakit sa kanya. Anong ginawa mo kay Thomas para sabihin yun? Napangisi ako. Pasensya na kung ganyan ang paniniwala niya, Mr. Benavista. Ngunit ang bata alam natin na hindi nagsisinungaling. Mabuti pang mga bibig namang matatanda may kakayahang gawin yun. Ano sa tingin niyo kung ang anak niyo ang nanakit sa sarili niyang anak? Kung ako sa inyo, kahit doktor pa yang si Rebecca, ipatingin niyo na sa psychiatrist. Baka sa huli kayo pang saktan niya. Kawawa naman kayo. Talia! Tawat ni Ate Rebecca na bigla na lamang humagulhol ng iyak. Grabe naman yung sinasabi mo sa akin. Anong ginawa ko sa'yo para sabihin mong nababaliw na ako? Hindi ko yan kayang gawin sa sarili kong anak. Sinungaling. Simpleng salitan tugon ko sa kanya at tuluyan na akong tumalikod. Kung may reklamo kayo sa akin, tatawagan ko si Vladimir at si Kuya Simon para maghanda sila ng abogado. Ganti ko na lamang sa puso kong nadudurog ng husto. Kailan ba nila makikita ang tunay na balat ni Rebecca? Hindi ko ininda ang pangyayari at tumungo na lamang ako sa grocery. Natuwa ako sa mga kinukuha ko sa shelf hanggang sa may tumatawag sa akin. Si Marla. Ma'am, may meeting po kayo mamayang 2 p.m. Thank you at pinaalala mo sa akin. Papunta na rin ako dyan pagkatapos nito. Sa tuwing naiisip ko na nagdadalang tao ako, lahat na nangyari sa akin at sa mga sinasabi ng ibang tao, naglalaho na lang na parang ewan. Para matuwa at ganahan ako ng ganito, at habang nasa harapan ng cashier at iniiskan na yung hinog na mangga, natatakam na ako. Pagdating ko nga sa opisina, sinalubong ako ni Marla. Naghihintay na daw ang ilang kliyente ko sa isang silid kung saan isasagawa ang meeting. Dahil kanina pa ako takam na takam sa hinog na mangga at hindi ko yung kagagawan ko hindi sa baby. Marla, pwedeng pakihatid na lang sa platito itong hinog na mangga? Alam mo na, craving. Sige po ma'am. Natataranta niyang sagot dahil kailangan ko na talagang pumunta sa meeting. Kaya kinuha na niya yung dala ko at nangako na dadalhin yung mangga sa akin mamaya. Pagpasok ko sa silid, agad silang napalingon sa akin at napangiti naman ako. Pero ang hindi ko inaasahan na makita ngayon ay si Vladimir Duralte. Anong ginagawa na naman niya dito? Pero kahit nang umiti ako ng pilit sa kanya at ang kapal din ng mukha para maupo sa tabi ng upuan kung saan ako mauupo. Hindi ko inaasahan na isa ka din Mr. Vladimir Duralte sa magiging kliyente na bagong perfume namin. Tss! Anong kailangan mong asahan sa asawa mo, Mrs. Talia Duralte? Anto mo nga lang at hindi ka suportahan sa venture mo? Hindi ko naman sinabing suportahan mo ko. Yan tuloy, parang utang na loob ko pa sa'yo. Sapat na sa akin ang suporta na binigay ng old master sa negosyo ko. Kung gusto mong mag-away tayo bilang mag-asawa dito, Talia, mali ang lugar na ito. Mas maganda diba sa loob ng silid kung saan mo makikita ang kama? Parang mainit ang ulo mo dahil nagkulang ka lang sa bagay na ginagawa ng mag-asawa. Sa sinabi ni Vladimir, alam kong nais lamang ako nitong ipahiya sa mga taong naririto. Magsimula na tayo. Sinabi ko sa ilang empleyado na nakahanda nga si Papa Kitang presentation ngayon. Pero ang laman talaga ng isipan ko yung manggang hinog. Laway na ako. Diyos ko po, nasaan na ba yan si Marla? Ayoko namang lumabas para kunin lang yun. Darating din naman si Marla na dala yun, hindi ba? Hanggang sa bumukas ang pinto, ngunit sa akala kong si Marla, hindi, kung hindi si Kuya Simon. I'm sorry if I'm late. Sinabi nito ng titig ng masama ay hindi sa akin, kung hindi kay Vladimir. No probs, maupo ka dito kuya. Sa kanan ko since nasa kabila ko si Vladimir. Ginawa naman ni Kuya na hindi aprobado ang titig ni Vladimir sa kanya. Wala akong pakialam.
Kung mag-away silang dalawa, ang akin lang, nasaan ang mangga ko? Marla, nasan ka na ba? Akin ang mangga ko. Habang nakasimangot ako na hindi ko namamalayan, bigla akong sinipa ni Vladimir sa ilalim ng mesa. Napalingon ako sa kanya. Titig ko dito, anong problema niya? Baka nagsumbong ng magaling niyang kabit sa nangyari kanina. Napangisi ako. May isinulat ako sa papel na ibibigay ko sa kanya. Ang laman? Sige na, umuwi ka na. Tsaka kailangan mong yakapin yung kabit mo kasi pinaiyak ko na naman ng todo. With evil laughing emoji pa. Walang alintana na inabot ko sa kanya at natutuwa talaga ako ng sobra. Yung reaksyon niya, gusto niyang pagalitan ako pero wala siyang magagawa sa sitwasyon na ito. Napabelat na lamang ako sa kanya. Nasaan ka na, mangga ko? Kanina pa akong takam na takam sa'yo. Nang biglang inilapag ni Vladimir sa harapan ko yung papel ulit. May response siya. Paper chat ang tawag dito. Chat ba ang gusto niya? Sige, pagbibigyan ko siya. Ang reply niya. Yan ba ang dahilan kung bakit ka nakasimangot? Ibig lang sabihin hindi ka nagwagi sa kanya, Talia. Sa nabasa ko, uminit agad ang dugo ko. Humarap na lang ako sa kanya saka binigyan ito ng peking ngiti. At ginusto ko nga sa inis na papel at diretsong pinashoot ko ngang nasaan yung basurahan. Ay hala, basketball player ata ang baby ko. Wala akong pakialam. Tanging binitawan ko sa kanyang salitang mahina lang na kaming dalawa lang ang makakarinig. Sa ngayon may pakialam ako sa mangga. Hanggang sa bumukas ang pinto at ayan na nga si Marla, nakangiti ako sa kanya at kita ko sa kamay nito ang platito kung nasaan yung mangga. Laway mode ang mami mo, baby ko. Thank you, Marla. Nang inilapag niya sa harapan ko yung platito, natigilan nga ng bahagya yung nagsasalita at ang ilan kong kliyente na patitig din sa akin. Ngumiti na lang ako. Asa naman kasi sila na yayayain kung kumain sila nito. Akin lang ang manggang ito, period. Habang yung dalawa kong katabi, hindi rin maalis ang titig nila. Masarap ito kuya, cravings ng babae. Sabi ko nung mahina kay Kuya Simon. Talia, tungkol sa nararamdaman mo. Minimina naman ang kapatid kong yun na yung tungkol sa tumor ko. Chill, may dahilan kung bakit andito manggang ito. Tinusok ko ng tinidor ang isang hiwa. Saka humarap naman ako kay Vladimir at kinagat yun sa harapan niya. Kaagad na nga si mamukha nito. Loko talaga si Vladimir. Hinog na ito, hindi na maasim. At nang matikman ko, oh my, maasim na matamis. Heto talagang hanap ko. Be professional, Talia. Bahagyang siniko ni Vladimir ang kamay ko. Sa walang makakapigil sa babaeng naglilihi. Malakas kong sinabi para maging paliwanag na sa mga naririto. Kaagad na patitig ng gusto si Vladimir sa akin at si Kuya Simon. Hahablutin sana ang puso ko pero inilayo ko kaagad. Gulat sila sa pinahayag ko. Biro lang, normal na sa babae na bago dalawin, parang buntis din kung mag-crave ng kahit anong mga pagkain. Kakaiba talagang katawan ng isang babae, no? Natural na mahiwaga. Kaya ang susunod namin produkto ay nakadedicate para sa mga buntis, kung saan may sensitive sila sa kanilang naaamoy. Masyadong mapili at malimit na hindi na nga sila gumagamit ng amoy. Plus kung gumamit man ng perfume ang asawa nila na hindi nila gusto, tsak mapapalayas ng disoras ang asawang lalaki. May dahilan naman hindi ba? Sa sinabi ko natawa nga silang lahat, puwera sa dalawang katabi ko. Malalim ang titig nila sa akin habang kinakain ko yung mangga. Sa ginusto niyong maupo sa tabi ko eh. Lumapit si Secretary Philip kay Vladimir at may binulong ito. Ang narinig ko, kailangan na umalis ni Vladimir. No, cancel all my appointments. Tatapusin ko meeting na ito at kailangan kong makausap ng maayos ang asawa ko. Sagot niya sa kanyang sekretarya. Siya din, baka bumagsak ang kumpanya niya. Yun tungkol kay Miss Rebecca? Cancel everything. You heard me clearly, Philip. Kaya napadistansya na lamang ang kawawa niya, sekretarya. Napakindat na lang nga ako dito. Ako ang bahala para umalis ang umag na ito. Ikaw din, maiinis na naman yun si Rebecca sa akin. Baka ano na namang kwentong gagawin niya. Saka diba, inooperahan ngayon ang kanyang ina. Kailangan ka noon. Ipaparekap ko na lang sa iyong napag-usapan. Kaya naman maaari ka nang makaalis, Mr. Vladimir Durarte. Mahina kong sinabi na hindi nga may istorbo ang nagpapaliwanag sa ginagawa ng empleyado ko. I stay and we need to talk, Talia. Tungkol ba sa divorce paper? In your dreams. Sa sagot niya bahagyang umikli ang pasensya ko at sa natakot ako ng maubusan hindi na lang ako nagsalita. Ayokong kumawala sa harapan ng mga kliyente ko. Natapos nga ang meeting, kaagad ako nakipagkamay sa ilang kliyente. Saka hinihintay ko na lumabas sa pinto si Vladimir, pero ayun, nanatiling nakaupo. At kanina pa silang nagkakatitigan ni Kuya Simon.
Napatango na lamang ako kay Marla na maaari na din silang lumabas. Kaya ang natira sa silid, ako, si Vladimir at si Kuya Simon. Wala ba kayong gagawin ngayon? Pareho silang napalingon sa akin at nagulat din ako ng kailangan nating mag-usap, Tali. May kailangan tayong pag-usapan. Sabay nilang sinabi na natigilan din sila. Parang magkakambal kayo sa lagay na yan. Asawa ko si Talia kaya akong kailangan niyang bigyan ng oras. Asawa mo nga, ngunit paulit-ulit mong sinasaktan? Pinagmamalaki mo ba yan? Tumigil na kayong dalawa. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Vladimir Doralte, sinabi ko naman sa'yo na hayaan mo na lang ako mapag-isa. Kasama ang lalaking ito, Talia? No, mas ligtas sa akin ang kapatid ko kaysa sa'yo, Vladimir. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo kapatid si Talia. Huwag mong idahilan yan palagi, Simon. Hindi yan katanggap-tanggap sa akin. Asawa ko si Talia at meron siyang obligasyon sa akin. Sa'yo, anong obligasyon niya? Kuya, hayaan mo nang makapag-usap na muna kami ni Vladimir. Pero ipinapangako ko sa'yo, ikaw ang maghahatid sa akin pauwi sa bahay. Sasama ka pauwi sa akin, Talia. Sige, sasama ko sa'yo pauwi. Ngunit ang buong maghapon na ito ibibigay ko kay Kuya Simon. Ano sa tingin mo, Vladimir? Nakikipag-deal ka ba sa akin? I see, lumalaki ng ulo mo bigla, Talia. Para saan at lumalaki ang ulo mo? Dahil ba sa makukuha mong kayamanan ng Old Master Doralte? Umiling ito. Walang binago si Dad sa kanyang deeds. Ako pa rin ang tagapagmana niya. Kapag nawala ka sa pamilya namin, Talia, hindi natin alam kung saan ka pupulutin. Kung kaya habang inaayos ko pantungkol sa ating dalawa at matakot ka kapag bumigay na ako at si Rebecca ang gawin kong legal na asawa. Eh di gawin mo, Vladimir. Tandaan mo, nasa huling pagsisisi. Talia! Bulyaw niya sa akin. Nakakatakot siya sa totoo lang, ngunit nanindigan ako. Kuya, hayaan mo nang kausapin ko siya. Sinabi ko kay Kuya Simon na hindi man lang ako lumingon dito. Nakatitig lang ako kay Vladimir. Lumabas naman si Kuya Simon. Sa kalakas loob akong naupo sa mesa sa harapan ni Vladimir. Sinadya ko makita nitong mahahaba kong binti. Inaakit mo ba ako, Talia? Yun kung ganito ka nga inakit ni Ate Rebecca. Sino ang sa tingin mong mapangahas sa amin, Vladimir? Anong kailangang pag-usapan natin? Malayong malayo ka na sa kanila kung inosente noon, Talia. Titig niya sa mga mata ko na seryoso nga ito sa kanyang sinasabi. Napangiti ako sa kanya. Tapos, dahil ngayon lang ba niya na-realize? Pagkatapos yung gawan ako ng mga bagay na hindi ko naman deserve. Worst ba sa'yo, Vladimir, ang pagbabago ko? Napabuntong hindi nga ako. Kung ganitong usapan lang naman, wala akong oras para dito. Magaling naman kayo ni Rebecca sa dramahan. Bakit hindi na lang kayong mag-usap? Saka tumayo na lamang ako sa pagkakaupo sa mesa. Ang nais ko lang pagkatapos na ng mga nangyari, ang mapirma ng divorce paper nating dalawa. Para matapos na ito. Para may kalayaan ng bawat isa sa atin. Ano sa tingin mo, Vladimir Doralte? Tanong ko na nakatalikod dito na wala akong intensyong marinig ang sagot niya. Kaya lumabas na lamang ako sa silid. Vladimir's POV. Nang makalabas si Talia sa silid, natawa ako sa aking sarili. Natatawa ako dahil pinipilit ko si Taliang manatili sa akin. Habang alam naman niya ang tungkol kay Rebecca. Matagal na ako nakapagdesisyon kung sinong bibitawan ko. Ngunit bakit sa harapan ni Talia hindi ko na magawang iparamdam sa kanya ang pagmamahal ko? May kung ano sa akin na natatakot. Takot na baliin ang pangakong binigay ko kay Rebecca. Si Rebecca ang una kong pinangakuan ng pagmamahal at makasama ito sa pagtanda. Kaya ba ako nag-aalinlangan? Buisit. Pride. Pride yung umiiral sa akin. Prinsipyo ko na manindigan sa binibitawan kong salita. Naninindigan nga ako kay Rebecca. Pero paano naman ang mga pinangako kay Talia noon? Importante ba kung sino ang nauna? O mas importante kung sino ba talagang mahal mo? Secretary Philip, Master Vladimir, ihanda mo ang divorce paper sa pagitan namin ni Talia. Master Vladimir, may gulat sa kanyang muka. Nakakapagod na din. Nakikita ko kay Talia na nais na niya makalaya sa akin. Kaya ibibigay ko yun sa kanya. Tumayo na ako at tumabas ng silid. Bago ako umalis sa gusali, napabuntong hininga na lamang ako na makita kong masayang nag-uusap si Talia at Simon. Kumulo ang dugo ko, lalo na kay Simon. Ngunit sino naman ako para mamagitan sa asawa kung dapat ko nang ibinigay ang kalayaan nito. Doon siya magiging masaya, kaya paalam na siguro Talia. Talia's POV. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Vladimir, 1 linggo na ako hindi nito ginulo. Hindi ko nga namalayan Ngunit kung may anong mabigat sa dibdib ko, yung mga mata niya nitong huling pag-uusap namin, napakaseryoso noon. Parang maraming tanong niya na nais nitong malaman ang sagot ko. Totoong sagot ko yun sa aking nararamdaman. Nakukonsensya tuloy ako.
Pero 'di ba, hindi ko dapat maramdaman ang pakiramdam na ito? Nasasakal ako, tila ba biglang kulang ang araw ko. Masaya naman kami nag-uusap nila Gwen at Kuya Simon, ngunit may kulang. Namamalayan ko na lang ang mga aking sarili na nakatulala. Dahil ba kay Vladimir? May bahagi ba sa akin na nasasaktan? Nakakatawa. Ano itong nararamdaman ko? Wag naman sanang tukol ito sa pangungulila ko kay Vladimir. Matagal na nating ibinasura ang pagmamahal ko sa kanya. Simula nang tinalikuran niya ako, hindi ba? Bakit ko ito kailangang maramdaman? Ayos ka lang ba, buntis? Tulala ka? Kanina pa. Gising sa akin ni Dr. Gwen na tinutulungan ako nito sa pag-research tungkol sa pang-amoy ng mga babaeng buntis. Ngumiti ako sa kanya. May naalala ka ba? Sa totoo lang, Bes, hindi ko nakikita yung full energy mo na masaya ka. Nagkukunwari ka lang. Ano problema? Dahil sa tanong ni Gwen, hindi ko napigilan na sarili kong mapaluha. Kaya naman lumapit siya sa akin upang yakapin ako. Kaya naman lalo akong umiyak at uli na para ikubli ko mapait kong nararamdaman. Okay lang na iiyak mo yan, Bessie. Nakakatulong din yan. Pero wag naman yung sobra. Hinayaan lang ako nitong umiyak. Hindi nagtatanong hanggang sa naubos ko na ata ang aking luha. Ano ba ito? Hindi na nga ako inaano ni Vladimir. Kahit wala siyang gawin, umiiyak pa rin ako. So anong iniiyakan mo, buntis? Lapag niya ng isang basong tubig. Sinasadya talaga akong tawagin sa ganung paraan ni Gwen kapag kaming dalawa lang para nga inisin lang ako. Wala. Sinasabi ko na nga ba, ang best friend ko naglilihim na sa akin. Hindi mo ko madadala sa wala. Lahat ng emosyon may dahilan. Kahit ng baliw meron. Hindi mo naman kasing lalang isang baliw. Wag mo na sa aking ilihim. Mismo na no? Wag ka na mag-deny. Tingnan mo yung mga naisulat mo kanina pa. Saka nga ako napatitig sa papel na kaharap ko. At nang makita ko yun, itinago ko kaagad kay Gwen. Mismo na siya. Sa bagay baka yung emosyon mo ay dahil dinadala mong anak niya. Kaya nangungulila ka sa kanya. Pero sinabi mo noon sa akin na nais mo siyang iwasan, hindi ba? Saka para mailigtas ka din sa tingin ko, Talia, kailangan mong sumiilalim sa operasyon. Kailangan mong i-abort ang baby. Napailing ka agad ako. Hindi ko ipapa-abort ang baby ko kahit anong mangyari. Mabubuhay kami pareho. Isang himalang hinihiling mo, Talia. Nasasaktan din ako ng best friend ko. Iiwan kaming balang araw. Worst, pareho pang hindi kayo makasurvive. Pag-isipan mong maigi, Talia. Heto na yung research ko. Tawagan mo lang ako kung may katanungan ka pa. Iwas ni Gwen para hindi nga namin pag-usapan ang tungkol doon. Ngunit bago ito umalis sa opisina ko, mahal kita, Gwen. At hindi ko gusto na malungkot ka para sa akin. Mahal din kita, Bes. Nakakalungkot lang ang maiwan talaga. Naniniwala ako na hindi ako mamamatay. Naniniwala ako na maipapanganak ko ang baby ko ng maayos. Kung mood swing lang naman ang nararamdaman ko, ang kailangan ko lang mag-chill at focus sa positivity. Maging masaya. At dahil nananabik ako para sa baby ko, bumalik ako sa ospital. Sa gusto ko makarinig na maraming tips para malampasan ko itong pagbubuntis. Naniniwala talaga ako na walang mangyayari sa akin at sa baby ko. Kung himala ang hanap ko, mananalig ako. Pagdating ko sa ospital, damang-dama sa loob ang parating na Pasko. 2 araw na lang Pasko na. Nag-iisip ako kung sino ang kailangan kong bigyan ng regalo. At hindi pa ako nakakabili ni isa para sa kanila. Sa bagay, maikli lang naman ang listahan ko. Yung mga empleyado ko saka mga taong malalapit sa akin. Si Gwen at Kuya Simon, isasama ko na din ang Old Master Duralte. Si Mrs. Doris at ewan ko may mabibili ba akong regalo kay Vladimir. Pag-iisipan ko pa kung kailangan ko ba siyang bigyan. Ngunit sa totoo lang, ewan ko ba, ang naunang naisip ko talaga si Vladimir. Ngunit ano naman ang maireregalo ko sa isang magiting na kagaya niya. Lahat ng hinahangad ng isang tao ay nasa kanya na. Habang nag-iisip ako, naalala ko din si Mrs. Buenavista. Kahit nga hindi magandang paningin niya sa akin, pakaramdam ko yung simpleng bagay na ginawa niya sa akin noon. Ang pag-motivate niya sa akin noon ay malaking bagay sa akin. Pumunta ako sa may information desk. Nagtanong ako kung nakalabas na ba si Mrs. Buenavista. Bago ako sagutin, tinanong ako kung sino. Sinabi ko na lang dito na empleyado ako. Simpleng kasinungalingan lang, wala kasi yung nurse na kilala ako at sana walang ginawa si Ate Rebecca at Carlota dito. Nagbibigay lang ito ng serbisyo at hindi nila kailangan damayin sa bagay na nangyayari sa pagitan namin. Nakumpirma kong narito pa nga nagpapagaling, kaya lumabas ako ng ospital pagkatapos ng oral check-up sa akin. Alam ko ngayon lang ang pagkakataon kong suklian ng pasasalamat si Mrs. Buenavista. Nakita ko isang flower shop at doon ako dumiretso.
Gustong-gusto kong bulaklat kapag nanalo ako sa beauty pageant. Hindi corona ang habol ko, kung hindi yung bulaklak. Mas malaki, mas nakakatuwa. Pinili ko yung isang bouquet ng carnation. Ibig sabihin ng bouquet na yun ay para sa babaeng nagbigay sa akin ng motivation at inspirasyon. Kasama ng bouquet ang isang card na hindi ako nag-alintana na magsulat ng simpleng salita para kay Mrs. Buenavista. Thank you for motivating me, at initial na TM. Kung hindi ko man maibigay ng personal dahil nasa paligid si Ate Rebecca, ipapahatid ko na lang sa nurse. Nang makarating ako sa may VIP section ng hospital, dinatan na ako ng takot. Parang nahihiya talaga ako. Masyado namang makapal ang mukha ko para magpakita kay Mrs. Buenavista. Bakit? Umaasa ba ako na matutuwa si Mrs. Buenavista sa ginawa kong pag-donate ng aking dugo? Tama bang isipin ko na kailangan tumanang ng utang na loob ito sa akin? Hindi ganun ang iniisip ko. Ang akin lang, gusto ko itong pasalamatan sana ng personal. Dahil nawawalan na ako noon ng pag-asa, nang dumating siya at sinabing meron akong abilidad. Hindi ko talaga maipaliwanag ng gusto kung bakit hindi mo wala sa aking puso si Mrs. Buenavista. Napakagaan niya sa akin. Aalis na sana ako at napagdesisyonan kong ipapadala ko na lang ito sa ibang tao. Ngunit narinig ko ang masiglang tawanan sa loob ng silid. Bigla din nabuksan ng kaunti ang pinto. Sa totoo lang, Rosa, kung hindi dahil sa pinakamamahal nating anak, kung wala ang dugo niyang idinonate ng biglaan, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa ospital na ito kapag may masamang nangyari sa'yo. Ang boses na yun ay boses ni Mr. Gardo Buenavista. Natigilan ako sa sinabi nito. Anak nila? Sinasabi ba nitong si Rebecca ang nag-donate ng dugo para kay Rosa? Naku, bata pa lang talaga yung si Rebecca, napakabusilak na ng kanyang puso. Salaysay ni Dr. Carlota. Napakaswerte niyo na magkaroon ng tila ba isang anghel ang kabutihan. Madalas siyang pumupunta sa blood donation center para magbigay lang ng dugo. Kaya wala siyang alintana na magbigay ng dugo para sa inyo, Mrs. Rosa. Ginawa niya ito ng walang panghihinayang. Kasinungalingan, paano magdodonate ang isang sakiting kagaya ni Ate Rebecca? Napakayabang. Sinabi nilang si Rebecca nag-donate ng dugong ginamit sa operasyon ni Mrs. Buenavista? Tss! Napakabait, Rebecca. Malumani na narinig ko ang boses ni Mrs. Buenavista. May kung ano sa puso ko ang natusok para sabihin niya yun kay Ate Rebecca. Nanginig ako bigla. Naawa ako sa akin sarili. Ang hawak kong bulaklak mahigpit kong nahawakan. Kaagad na bumilis ang tibok ng puso ko. At parang mismo ngayon, gusto kong umiyak. Mami, isasakripisyo kong lahat para lang maging maayos ang kalagayan niyo. Handa akong ibigay ang lahat kahit buhay ko pa. Malambing na sagot ni Ate Rebecca. Gusto mo bang maglakad-lakad sa labas? Magpapahanda ko ng wheelchair. Magandang idea ngayon para sa mami mo, Doktora Rebecca. Segundo ni Doktora Carlota. Nang marinig kong tunog na kumilos nga ang nasa loob, kaagad akong umalis. Nang makita ko nagsilabas na yung mga tao sa loob ng silid, na si Rebecca nga tumutulak sa wheelchair ni Mrs. Buenavista. Walang alintana na pumasok ako, para nga ibigay na lamang ang palihim ang bulaklak nito para kay Rosa. Hanggang dito na lang ang magagawa ko. Pagkatapos nito, kalilimutan ko na ang tungkol sa kanya. Nakikita ko naman na hindi ata gagawin ni Rebecca na ilagay sa panganib ulit ang buhay ng kanyang ina. Lalo na sa mga sinabi nito kanina. Huwag kang baliw, Rebecca. Rebecca's POV. Teka lang yung phone ko. Naiwan. Alam niya na palagi ko dapat dala yun dahil sa mga emergency call, lalo na kung tungkol kay Thomas. Inaasahan ko ngayon natatawag si Vladimir para malaman ko yung update niya sa kalagayan ng baby ko. Sige na, Iha. Pero ayokong iwan kayo dito. Gusto niyo bang akong samahan? Mabait kong tanong kay Mrs. Buenavista. At sana naman hindi sumang-ayon. Kahit doktora ako, kailanman wala akong pinagtulak ng wheelchair. Sige, Iha. Tsk, babaeng ito? Nasasarapan ng gustong pinagtutulak ko siya ng wheelchair. Naghanap na nga ako ng paraan para makaligtas sa ginawa kong ito. Pero sasama ulit? Heist? Dahil sa huling pag-uusap ni Talia at Vladimir, tuluyan na nga kayang palayain ni Vladimir si Talia at gawing legal na asawa si Rebecca? Ano nang mangyayari kay Talia ngayong nanganganib muli ang buhay niya dahil sa pangalawang anak nila ni Vladimir? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.